Okay mga lads, welcome back to another content, and for this video pagpapatuloy na po natin yung ating kwentuhan mula galing sa Reddit. Okay? Again, ito pong sa Reddit na to, ito ay mga chismis at huwag po nating paniwalaan kasi syempre napaka-compelling niyan kasi iskandaloso. Tayo pagdating sa chismis talaga lahat ng tao or karamihan sa atin talagang napapa 'di ba? So ngayon, ang ating letter sender for today's video ay si Mediocre Harry 7740. Okay, so first thing I did mga lods is to, siguro gawin nyo na rin to sa free time nyo, is tinignan ko yung account details na tinatawag. Okay. Dito tayo. Okay. Pag tinitingnan nyo kasi 1 year yung age ng kanyang Reddit, tapos eto lang yung pinost niya. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And nabasa ko na naman lahat yan. So, yung iba dyan is a reply doon sa mga kumo-question sa legitimacy niya. Kasi kapo-post lang nito 4 hours ago. And mainit-init pa to. Okay. So, he is alleging na kilala niya lahat ng party. Okay. So, syempre si Dudut being a famous influencer, kilala niya. Pero yung dalawang nai-involve na tao ay kilala niya rin daw, sabi niya. Okay? Pero these are all hearsay. Okay? Wag natin paniwalaan hook, line, and sinker. Magkaroon tayo ng critical thinking na tinatawag, and let us all assume the best for our people. Ibig sabihin, unless the innocent until proven guilty, tayo lamang dito ay gusto ko kasing pakita sa inyo yung thought process ko pag nagbabasa ako ng chismis. Okay, ako mas papaniwalaan ko lagi yung taong nagsasalita. Okay, yung mga main players dito or yung mga main character dito, kasi mamaya meron tayong special appearance ng isa sa mga main character dito na si Chloe. Pero dahan-dahanin muna natin yung storya. Damdamin muna natin. Pakitain niyo muna ako ng pera. Sige na! Sige na! Huwag niyo nang i-skip yung ads! Totoo. Huwag niyo nang i-skip yung ads. Totoo talaga. Huwag niyo nang i-skip yung ads. Please. Okay, game na. As a friend, we told him to stop what they are doing, not because we don't like what he is doing, but because hindi namin gusto for him. Kasi yung guy daw ay kilala nitong tao na to, si Mediocre Harry. We are afraid na baka madisgrasya niya yung at mabuntis. I mean, si Tropa kasi magandang, and was born with a silver spoon, meaning to say, laking yaman. Okay, also we know that that his parents won't like her. We know, especially tita. Okay, so ang sinasabi nito, tao na to, if we were to believe the story nitong tao na to, siya daw ay kaibigan. Okay, and tinignan ko kasi yung, sabi ko nga sa inyo, unang tinitignan ko dito na yung Reddit age, kung kailan ginawa yung account. Tamang lurker lang to Ibig sabihin ba yung nagbabasa-basa lang. Sino yung guwapings mong tropa yung may, won't go any further info physically kay tropa, as his friend, I hope you guys understand that the problem is, she knows tropa very well. She's aware, playboy talaga yon. Ama flirt. Ama flirt. Si Curse One, ama flirt. There was a time pa nga na present si Ku nung nag-billiards kami sa Marboys 11 pa ba? May details of the story. After nun 2 hours, nagpaalam siya, hahatid daw niya, but hindi na nakabalik si tropa at hindi na nag-reply. Bakit kaya? Hindi nag-reply? Okay, page 2 na tayo. Ano nangyari? Page 2, ayan. Friend ko, guys, since Lasal days until now. San Lasal yan? CSB ba or Maine? Kasi galing ako sa Maine The issue with Ku is not new. Pinagsalosya na siya ni D, yung guy, so many times. Pero si Ku talagang ewan ko. Hindi ko alam kung ang tamang term na gagamitin ko. Let's just say na gusto talaga niyang lumande. Magkaroon ng confrontation yan before.
Unfortunately, Ku said, ano ka ba? Pati ba naman si Blank pinagseselosan mo? Tropa yan. Okay. D even said, sorry to my friend for the misunderstanding. Actually, matagal na yung kwento sa akin ni Guy. Na si Ku, medyo nagkaroon sila ng mutual understanding sa mga bagay-bagay outside pickleball. Okay, so again guys, take this with a grain of salt. Alam ko naman na mainit-init to at ang dami nyo nang nangungulit sa Reddit thread na to. Pero it's, alam mo yun, pwede kasing ano lang to eh. Alam nyo yung, ano yun, yung, ano yun yung baka maalaala mo kaya moment lang to o kaya yung Cerex moment, diba? Pwedeng storya lang kasi to eh, kasi it's just a story na mukhang believable, pero para sa akin kulang na kulang to. Wala kang ebidensya, di ba? Yung documentary evidence, pictures, text, ganyan, wala eh. So ibig sabihin, your guess is good as mine here. Ano bang tawag doon? Yung ano yun, yung nung araw, yung website na pwede kang gumawa ng storya, pwedeng may mga ganun eh. Yung WordPress ba yun? I forgot the name. Tagal na kasi yun eh. Okay, they hang out pa nga. He did not disclose kung one time lang mangyari sa kanila, pero definitely true yung car issue. O yun yung wild confession sa amin ng mga magtropa. Oh! Pero ito, I believe na maganda yung maganda yung galaw natin dito kasi meron tayong direct testimony galing mismo. Hindi naman testimony, OA naman yun. Meron tayong direct denial from Chloe dito. Mamaya babasahin natin lahat yun. Relax lang kayo. Papunta na tayo sa exciting part. Okay, might delete this after for the protection of my friend. Okay. At first hindi namin naniniwala sa, but then he showed us a convo. Ayan, asking kung kailan ulit sila magkikita. And in convo, Ku even said na ang bilis ng pangyayari, hayop ka. Tinik mo, boy. Pang ilan na kaya yan dun sa kotse mo, okay? Sa atin lang kung ano man yan with smiling emoji. Here you go guys para matapos na. I hope D will dump her, she's not worth it after all. Take note hindi isang beses nangyari to, hindi lang namin sure kung ilang beses kasi sa tuwing makikita kami to play basketball, niloloko namin yung kaibigan. So may segue na naman, okay. Kay Kay, kaya wala for me. For him, okay. I would not read that. Hindi na maganda yung mga sinabi, nothing more. Okay. Kumbaga, ang ini-imply nito, meron silang illicit affair. Kasi nga may jowa yung tao na isa, tapos yung isa naman wala. So parang it's an illicit affair. Pero again, ang babae kasi kung hindi pa kayo kasal, wala naman yung legal obligation maging faithful sa'yo na lalaki. Ganun talaga. Women, ang women, wala silang obligasyon na maging faithful sa boyfriend nila. Pero of course, sa vowsy naman, kung on the flip side, tayo mas mabigat yung burden sa atin. Mga lalaki. Syempre hindi naman tayo yung nagbubuntis eh. Kaya siguro yun yung wisdom ng batas in relation doon. So sana kung papasok tayo sa relationship, yung mga ganito talaga. So kung ang recommendation ko sa inyo, kung naiputan na kayo, iwanan nyo na lang. Huwag na kayo magsalita and just move on with your life. Now, kukulin natin yung side ni Chloe dito. Okay? Kasi meron akong, nag-research talaga ako ng todo rito bago ko gumawa ng content dito. So sabi ni Chloe, galing to mismo sa TikTok niya. Sabi niya gano'n, legit ba yung car fan? Sabi ni Chloe dito, hindi po, utang na loob. Hini-heart ko pa yan. Ibig sabihin, may denial na siya. May categorical denial na siya of the things that are happening. Okay, so ang gagawin ko nito, papakita ko sa inyo yung mismong Teka. Para real time yung makita. So, again, para dun sa mga hindi. Okay. Ayan, tingnan nyo. Ito yung kanyang TikTok account yan. Tapos pag kinlik nyo dito, makikita nyo yung comments. Ayan. Mapakita ko sa inyo. Para matigil kayong lahat.
Saan na ba yun? Ayan, dito natin tignan. Ayan. Sabi dito, nagtanong to si Walanya, legit ba yung car fund issue? Hindi po utang na loob. Basahin natin yung mga comments nyo. Ayan, dog court. Okay. I love you, Chloe. Ayan, blah, blah, blah. Kita nyo naman marami pa rin siyang supporter. Clarifications po. Okay. So, ano yung so ako, in my opinion, opinion ko lang naman, naniniwala ako kay Chloe. Naniniwala ako doon sa outright denial niya. Okay? Pero, siguro, eto na yung ano natin kasi magta-time limit na rin ako eh. Alam niyo naman ako. Hindi pang mahabaan itong mga kwentuhan natin para yung chismis talagang nagkukumahog kayo. Ngayon, meron kasing isang Facebook page na ang pangalan niya is Maki Chismis. Okay. So, eto siya. Okay, si Maki Chismis. Now, si Maki Chismis, mga Lodi Bells ko, ay meron 16K followers at pina-follow niya ay 10,000 tao. Sino mga pina-follow mo? Puta, pag ako wala rito, wala. Wala naman. Anyway, chumismis si Maki Chismis, diba? Ayan. So, alam mo yan, yung basic yan eh. Ginagawa ko din yan eh. Kaso, eto ang kicker dito. Ayan na, ready na ba? So, on the flip side, mga Lodi Bells ko, eto yung pattern ha. Ito yung pattern ha. Kung naalala nyo yung content natin kahapon, and I encourage everyone to watch para mas maganda yung usapan natin dito. Pag pinanood mo si Yo, at saka yung ibang mga Team Payaman members katulad nila Kevin, pag tinignan mo yung mga TikTok nila, anything na adversarial dito sa dalawa na to, hina-heart nila. Kumbaga, hina-heart nila, linalike lang nila. Kumbaga, alam mo yung, di ba pag nagkita kayo ng kaibigan mo, tapos wala kayo masyadong pinag-uusapan, nagkasalubong lang kayo kasi may gagawin kayo, nasa school kayo, nasa trabaho kayo. Yung magnanad ka na ganun, ganun, musta, parang ganun. So, ganun yung effect dito. Now, ano yung point bakit ko pinapakita to? Kasi syempre, hindi ka naman magre-react dito kung hindi mo naman kilala yung mga tao. Tama, 'di ba? So, yung iba kasi, pag naka-follow ka kasi halimbawa sa akin, naka-follow ka sa akin. So, kanya naka-follow ka sa ND.GG, may nilike ako na kung ano man, na linike, na bagay sa internet, makikita mo yung like ko. So, sabi dito ng ibang netizen, si James Conde Mandela, katulad nito, medala pala. Nilike daw to ni Pat Velasquez Gaspar. Now, bakit binibring up ko to? Kasi nakikita niyo yung pattern. Kasi may pattern siya eh. Pag tinignan niyo yung ibang Team Payaman members, ganun din yung ginagawa nila, di ba? And meron pa, ito yung parang napaka niche nito na tinatawag eh. Like, kung wala ka doon sa old fans ng Team Payaman, hindi mo siya magigets. Kumbaga, siya parang Marvel Easter egg siya eh. Ganun yun siya. So, nilike din ni Kaka. So, sino ba si Kaka? Ito si Kaka eh. Saan ba yan? Ito. Kung hindi ako nagkakamali, si Ka ay sa V-Line nag-work or editor siya ni V. Basta something related kay V. Okay? Alam mo, kung chismis lang naman siya, hindi yan nagre-react, di ba? So, I don't know. So, kung, kasi etong mga na to, iba tong nakasulat rito. So, kayo na lang ang bahalang mag-connect the dots dyan, kung meron man. Pero ako, given all of this, mas naniniwala ako doon sa nagsalita si Chloe. Kasi sinabi ni Chloe categorically na hindi daw totoo yung car fan. So doon pa lang para sa akin, okay na. Kumbaga debunk na to lahat. I will take her word for it. Kasi wala naman akong other opposing evidence to counter her testimony except for the fact na pag tinignan mo yung mga likes, ano ba naman ibig sabihin nun? Baka kasi ang ibig lang sabihin nun, hiwalay na talaga sila. That's all. Pero yung ibang detalye nun, baka kasi blown out of proportion na. Therefore, para lang ba fair kay Chloe
siya na lang yung paniniwalaan ko rito. Kasi nga, hindi naman nagsasalita si Dudut eh. Pero, bukas ang tanggapan ni Nico David. Hey! Sige na! Sige na! Sige na! O, yan lang po. Ganyan mga lods.